Mga tuntunin tungkol sa mga hayop, sa mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at ang hindi makakain. Levitico 11 buong chapter yon. Hindi dapat lahat ng nagtuturo ng kautusan dapat inaaral to. Napakadami ng kautusan ng Diyos. Hindi lang po baboy, hindi lang po dugo. Ang dugo bawal kainin. Sa kautusan niya sa standard. Kaya sa bagong tipan iba na kumpara sa luma. Okay, verse 18 tayo. Sa verse 18 naman, ito naman, mga bawal na pagtatalik. Pero itong kautusan ng Diyos, mula Levitico 1 hanggang 27, basahin nyo. Nasa 613 ito, na standard ng Diyos, na pag nasunod mo to, banal ka sa paningin ng Diyos. Hindi ka parurusahan, makakapasok ka sa kanyang tahanan. Hindi ka, kasi wala kang nilabag. Pero, pag nilabag mo kahit isa lang, reject ka na. Hindi ka natatanggapin ng Diyos sa langit. Kaya nga sabi ni Jesus, sa John 14:6, kung hindi sa pamamagitan niya, hindi ka makarating ng langit. Kasi siya naman ang naglinis sa iyo sa paningin ng Diyos. At yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya dapat natin maintindihan ang kahalagahan ni Jesus. Okay, aralin muna natin ang kautusan. Sa Levitico 18 naman, tinalon ko na ha, ang dami ng nilakdawan natin. Anyway, nasa 613 kautusan ito. Na ang iba, ay, inalis na ika ang iba. Sabi ng mga tagapagturo ng kautusan, mga sinungaling yan. Ang totoong tagapagturo ng kautusan, mga pari na Israelita. Hindi pari na Pilipino o Amerikano. Israelita po. Mga lahi po ng anak ni Jacob. Kasi sa 12 lahi, ang isang lahi doon, yun ang mga propeta. Yun ang mga tagapagturo. Kaya nga yung ikasampung bahagi ng tithes, doon na pupunta yun. Kaya hindi na nagtatrabaho yung isang lahi ng anak ni Jacob na mga Israelita. Kasi sila ang nakatuka para ipatupad, ituro itong kautusan ng Diyos. Hindi po hindi po Pilipino o ibang lahi ang inutusan ng Diyos sa panahon ng kanyang unang tipan. Kaya huwag kayong maniniwala sa nagtuturo ng kautusan ng mga Pilipino. Dapat yung aralin nyo, yung turo ng mga pare na galing kay Moises dito talaga sa aklat. Sila man, nung mabasa ng ibang Pilipinong, ibang tao, ay, ito palang utos ng Diyos. Pinatupad agad, hindi naman inaral para kanino yan. Kaya naliligaw. Sabi, nabasa ko, bawal ang baboy. Huwag tayong kumain ng baboy, sabi ng Diyos. Hindi niya itinuro ang iba, napakarami pa niyan. Ang daming kautusan, madadaya yan. Kaya mga bulaang propeta ang tawag yan. Nagtuturo ng kautusan na inalis ang iba. Mga sinungaling yan. Ang nasa bagong tipan, hindi po kautusan ang itinuturo. Magandang balita, napakadali sa bagong tipan. Kaya nga, nasa bagong tipan na tayo. Gusto ko lang aralin ninyo na napakalupit ng kautusan. Ang dami kasi ngayon nagsasabi, hindi pinawalan ng bisa ang kautusan ng Diyos. O ito, sundin mo. Kung gusto mong, kung naniniwala ka hindi pinawalan ng bisa, sundin mo. Doon pa lang sa pagkain sa hayop sa tubig at sa ibon, ang dami ng bawal. Bayawak, bawal. Ang dami ng kumakain yan. Buhaya, bawal. Okay, dito naman sa pangkasalanang sa physical naman nating kasalanan, hindi naman sa pagkain ha, sa kasalanan naman ng tao. Ito naman ang sabi ng Diyos na bawal. Levitico 18. Sabi sa verse 1, sinabi pa ni Yahweh kay Moises. Ang Diyos na nagsasalita dito kapatid, utos niya to. Hindi utos ng kung sino-sinong relihiyon. Utos ng Diyos kay Moises na ipasunod dapat sa mga Israelita. Okay, basahin ko. Levitico 18, talatang 1. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Sabihin sa mga Israelita, batas. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggagalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Kasi hindi ang kumikilala sa Diyos. Mga Ehipto tsaka yung Kanaan. Yung pinalayas nila nakatira sa Kanaan. Okay. Ang sundin ninyo ay ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sino mang tutupad ng aking kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Pangako ng Diyos. Pag ang sino mang tutupad, pangako niya, mabubuhay. Hindi mamamatay. Sino kaya makakatupad sa standard ng Diyos? 630 na kautusan. Kaya ang kautusan hindi nakakapagbigay ng buhay. Mababasa mo pinaliwanag ni Apostol Pablo. Si Jesus lang ang makakapagbigay ng buhay kasi siya lang ang buhay. Kaya ang kautusan, papatayin ka niyan. Dito pa lang ha. Okay, verse 6. Sabi niya,
huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ang dami ngayon nagtatalik na magkakamag-anak. Bawal yon. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat gahasain ang inyong ina. Verse 8. Huwag kayong makikipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong sariling ama. So meron palang mga ama na maraming asawa noon. Bawal sipingan ng anak. Verse 9. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Iyan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makikipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya ay kapatid din ninyo. Huwag kayong makikipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, siya ay kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makikipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina, siya'y kadugo ng inyong ina. Grabe ang huwag gagawin. Ito yung kautusan na dapat sundin. Kasama to sa kautusan na sinasabi, ay sundin dapat ang kautusan. Hindi ikaw pinawalan ng bisa. O ito, sundin mo ngayon ha. Sa mga nagtuturo ito. Pero wala na tayo sa kautusan. Hindi ibig sabihin, labagin ang labagin. Nasa bagong tipan kasi tayo. Verse 14. Levitico 18:14. Huwag kayong makikipagtalik sa asawa ng inyong tiyo. Nang tiya mo na rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae. Siya ay asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ng inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa anak o sa apo na babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo at iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Nilalagay ninyo sa kahihiyan ang iyong asawa na kanyang kapatid. Nasa ika-6 na utos wari ko to yung bawal mga lunya. Ito na yun, pero napakadami pala nito. Bawal makipagtalik sa ina, sa kapatid na babae, sa kapatid na ama, sa asawa ng ibang ama. Ang dami, di ba? Akala natin yung pangangalo niya, yung sa ibang babae lang. Sa mga magkakamag-anak pa yan. Ito ba, verse 19. Ang Diyos mismo nagpapatupad nito, kapatid ha. Huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla, sapagkat siya'y marumi. Biro mo, pag may regla, bawal makipagtalik. Huwag ninyong dorungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Diba? Nakalagay dito yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki kasama. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop. Ito ay kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawain ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. Pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. Yung titirhan nilang Kanaan, ganun ang gawain. Pati doon sa Ehipto, ganun din ang gawain. Kaya nga hindi niya yun bayan. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kautusan niya sa kanyang bayan sa Israel para tanggapin sila ng Diyos. Ito ang pamantayan ng Diyos standard. Napakadami. Kaya nga lahat ng Israelita, dalawa lang ang natira, pinatay ng Diyos. Nagkalat ang buto sa ilang. Kasi nilabag ang kautusan ng Diyos. Grabe ang kautusan ng Diyos. Pumapatay. Mababasa ito mamaya, tatalakayin natin. Sinabi ng mga apostol, ang kautusan ng Diyos pumapatay. Hindi kaya magbigay ng buhay sa tao ang kautusan. Pumapatay ng tao, pero si Jesus ang buhay. Siya yung nagbibigay buhay sa patay. Yan ang kahulugan nun. So, verse na tayo. Verse 26, kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko. Maging Israelita, ito na.
o dayuhan man kayo. O kahit hindi Israelita, pwede palang sundin to. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumaldumal na gawain. Kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito tulad ng nangyari sa kanila. Sapagkat sino mang gumawa ng alinmang karumaldumal na gawain ito ay dapat itiwalag sa sambahayan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Kaya babala ko sa mga nagtuturo ng kautusan, tagapagturo ng kautusan ng Diyos, huwag ninyong bawasan. Ituro nyo lahat. Kayo ng mga tagapagturo. Kasi kung kaunti lang ang ituturo nyo, kasusuklaman pa rin kayo ng Diyos, hindi nyo tinuturo lahat. Yun lang masasabi ko. Sa verse tayo? Sa 20 naman. Ang dami nating tinalunan na kautusan. Levitico 1 ito hanggang 27. Ang inaral lang natin Levitico 11, Levitico 18 at Levitico 20. Okay, ito naman ang mga parusa sa lalabag sa tuntunin o sa batas ng Diyos. Ito naman yung parusa, iniutos din ng Diyos to. Kailangan gawin to. Okay. Ang mga nagtuturo ng kautusan kasi ngayon mga peke na. Halos lahat peke na. Hindi na nila tinuturo lahat ng kautusan ng Diyos. Yung nabasa lang na isang verse, halimbawa, 10 kautusan, kukuhanin yung madaling sundin, 3, yung 7 iiwanan, hindi na ituturo. Kaya nga, pansinin mo ngayon mga kapatid, hulihin nyo yung mga nagtuturo ng kautusan na, kailangan natin sumunod sa kautusan ng Diyos. Tanungin nyo agad, ilan ang kautusan ng Diyos na dapat nating sundin? Pag hindi yan nakasagot, peking nagtuturo ng kautusan. Peke yan, bulaan yan, sinungaling yan. Pero pag nasagot niya sa inyo na ituro kung gaano karami, at tanungin mo siya, nasusunod mo siya, pag sinabi niya hindi niya nasusunod, ay huwag ka na mangaral sa amin, ay pasunod sa amin yan. Hindi mo pala naman masunod. Ganon dapat tayo katalino. Huwag tayong basta-basta makikinig sa porke kautusan ng Diyos agad-agad kay kautusan nga naman. Pero maging matalino tayo ha. Okay, nasa bagong tipan kasi tayo. Ito naman, Levitico 20, talatang 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, o sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang sino man sa Israel, katutubo o dayuhan, na mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kasi maraming naghahandog ng anak noon. Ito yung mga kaugalian. Hinahandog ng mga manggagamot, karamihan ang gumagawa nito, mga albularyo, mga mag-aanting. Yung anak nila hinihahandog, pinapatay, palihim, para mabuhay ang kanilang anting-anting. Itiwalag yun, patayin, sabi ng Diyos. Kasuklam-suklam sa kanya yun, hinahandog ang anak. Alam na alam ito ng mga mag-aanting-anting karamihan, mga manggagamot, mga albularyo. Anak nilang hinandog para magkaroon sila ng anting-anting. Epektibo naman yan, pero sa demonyo po yan. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Sabi niya dito, kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa sambahayan ng Israel dahil sa kanyang ginawa. Dinungisan niya ang banal kong tahanan at nilapastangan ang aking banal na pangalan. Sabi nga dito, sabi ng Diyos dito sa verse 2, dapat siyang babatuhin hanggang sa mamatay ang mga ganong tao sa kanilang lipi na susunod sa ganong katuruan. Verse 4, kapag ipinagwalang bahala ng mga taong bayan ang ganoong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa niyon, kasusuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambahayan. Ititiwalag ko rin sa sambahayan ang mga sasamba kay Molek. Mga Diyos-Diyosan yan. Okay, verse 6. Ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambahayan. Meron mo, pag isinangguni mo sa mga espiritista kung tawagin, ayaw niya. Kasusuklaman kayo, sa kautusan niya yan. Bawal yan. 7. Ilan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh ang inilalaan ko kayo para sa akin. Grabe. Ang standard ng Diyos para tanggapin ka, sundin mo lahat ng pinag-uutos niyang mabubuti para sa'yo. Bawal mga lunya, bawal kainin ang baboy, ang buaya, ang bayawak, butiki, hunyango, lawin. Bawal. Pag kinain mo yan, hindi ka, ititiwalag ka na ng Diyos. Kaya walang makasunod sa standard ng Diyos, hindi ka talaga tatanggapin. Kaya nga sa panahon ng bagong tipan, nung nilinis na tayo,
Sa unang Korinto 1:29-31, sabi ng mga